Hi guys! Welcome back to my channel. Again, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? Okay, so yan guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay, so yan guys, tignan natin kanino bang love reading etong masasagap natin ngayon. Pero bago tayo guys mag-start, remind ko lang kayo na hindi po lahat sa inyo is makaka-relate sa ating reading. Kaya pag hindi ka nakarelate at kung sa tingin mo ay malayo sa katotohanan, malayo sa sitwasyon mo, ay ibigay na lang po natin sa iba. Okay? Ipaubaya na lang po natin sa iba yung reading. Hindi ko guys hindi ko naman guys pinipilit. Hindi ko kayo pipilitin. Okay. So, again, sa mga interesado pala sa ating private reading, nasa description box below yung link ng aking Facebook. Ayan, message nyo na lang ako, guys. At, nag-upload din tayo, guys, ng single sign, weekly reading, monthly reading sa kabila nating channel. Sa Jade Tarot, ayan. Pwede nyo ako, guys, panoorin doon. Okay, so tignan natin kanina bang love reading itong masasagap natin ngayon, okay? Tayo sa sitwasyon. Ano ba yung sitwasyon nyo ng person mo ngayon? Ano ba yung sitwasyon nyo ngayon ng person mo? Meron tayong the High Priestess. So, nakikita ko guys, mukhang pakiramdaman kayo ngayon ng person mo. Wala kayong pag-uusap ngayon. Then yung iba dito, broken-hearted, or pwedeng person mo itong parang nabo-broken-hearted ngayon. Okay? Titignan natin. May mga nasasaktan dito. Kung ano mang sitwasyon meron kayo ngayon, nakikita ko na parang parehas kayo guys. Nahihirapan dun sa sitwasyon. Tignan pa natin. Meron tayong the Chariot, control, focus, willpower. So sinasabi dito guys, kailangan yung kontrolin yung emosyon mo. Kung nandun ka sa point na parang meron kang gustong gawing hakbang, like na parang natatempt ka sa isang bagay, so, parang kumalma ka, kontrolin mo yung emosyon mo, pigilan mo yung sarili mo na makagawa ng mga bagay na hindi pa guys applicable para sa'yo. Baka kasi guys mapasama ka sa mga, alam mo yun, naiisip mo, nadadala ka ng emosyon mo. So, eto kasi guys, so control. Kailangan may pag-control ka sa sarili mo. The Chariot kasi guys, opportunity. Like parang, sa tingin mo is itong person na dumarating sa buhay mo ngayon ay nakikita mo siguro siya guys na parang isa siya sa mga parang opportunity, ganon. May potential siya like magiging maayos yung pamumuhay mo or yung magaan yung pakiramdam mo sa kanya. So, sinasabi lang dyan guys na pakiramdaman mo, sabihin natin na yes, magaan yung pakiramdam mo. May magaan kasi guys ang pakiramdam na parang hanggang kaibigan lang. Or may magaan ang pakiramdam na parang hanggang stranger lang siya, no? Tignan pa natin. Meron tayong the High Priest. Knowledge, sharing, beliefs, and fellowship. Ayan. May mga kaibigan ka na gumigising sa'yo sa katotohanan. Or pwedeng mga kamag-anak nagsasabi sa inyo na mali yung ginagawa na to. Pwedeng parang magising ka sa katotohanan, masyado ka nang nabubulag dyan sa taong yan, masyado ka nang nabubulag dito sa pagmamahal mo sa taong to. Baka kailangan mag-focus ka naman sa sarili mo. Guys, no, yun yung pinapakita sa akin dito. Tignan pa natin. Kanina po itong love reading, spirit guide. Ano po yung sitwasyon? Oops, wait lang guys. Ayan. Tumalon yung card natin. Meron tayong the Fool. New beginning na to guys para sa inyo. So, ang sinasabi lang kasi dito, the Fool kasi, innocence, new beginning, leap of faith. Ito yung nalaglag kaninang card. Parang may bagong cycle na napaparating sa inyo. Nandun ka na sa bagong cycle ng buhay mo, moving forward na, pwedeng inalis na ni universe lahat ng mga pwedeng magpapabigat sa'yo para makausad ka, para mahanap mo yung forte mo, para mahanap mo kung saang aspeto ka ba mas magiging successful or kaya nangyari sa inyo to guys para
mas gawin mong successful pa yung sarili mo. At ito yung nagiging motivation mo, no? Yung conflict nyo ng person mo. Sige, tignan pa natin, guys. Kanina po itong love reading, spirit guide. Kanina po itong love reading. Six of Wands. Ayan, no? Pwede nagiging successful ka na sa buhay, eh. Okay? Unti-unti nang umuusad yung pamumuhay mo. Unti-unti ka nang nagiging okay. And parang nangyari lang lahat ng bagay na to para makausad ka. Or parang itong person na to, yung nag-push sa'yo para mas, alam mo yun, mas gawin mong kapaki-pakinabang yung pamumuhay mo or gawin mong successful yung pamumuhay mo. Ganun yung pinapakita sa akin dyan, guys. Okay, tignan pa natin. Tignan pa natin. Kanina itong love reading spirit guide. Kanina po itong love reading. Meron tayong nightmare. Ayan, no? Grabe yung trauma ginawa sa inyo na tong taong to, guys. Dumating ka sa point na nag-suffer ka talaga na trigger yung depression mo. Yung iba sa inyo, guys, parang hindi ka na masyado nakakatulog. Nahirapan ka eh. Nahirapan kang mag-move on. Nahirapan kang mag-recover, no? Doon sa sitwasyon. Meron tayong accident. Ayan, no? Yung iba sa inyo, pwedeng may iba dito, no? Hindi ko naman guys nila lahat. Parang nagkaroon guys ng suicidal thoughts, no? Pero hanggang yun ay sa pag-iisip lang, no? Hanggang sa pag-iisip lang, pero hindi naman yan guys itutuloy. Kasi siguro may mga bagay kayong kino-consider like mga responsibility, mga anak na iniwan na tong taong to, then yung family nyo, na parang, alam nyo guys, siguro na-feel nyo na kung gagawin nyo to, parang unselfish mo dyan sa bagay na yan. Okay? So, lakasan nyo lang guys yung loob nyo. Siguro may mga, may mga sign na talaga na parang hindi magiging okay yung pagsasama niyo ng person mo. Marami ng sign like, nung naging karelasyon mo siya, parang ang dami ng humahad lang dito sa relationship na to. Pero sa pinapakita sa akin guys, inilalaban ka nitong taong to or pinaglalaban ka niya. Okay? Pinaglaban ka naman niya pero siguro talagang nagtuloy-tuloy yung problema hanggang sa parang bang alam mo yun, kayo na yung magde-decide kung kailangan niya pa bang ipagpatuloy. Sobrang grabe yung conflict dito guys, the mask. Yung iba sa inyo, hindi mo na rin alam kung sino yung pagsasabihan mo ng mga problema mo, sino yung mga lalapitan mo. Nandun ka na sa pinaka, baba ng, parang pinaka downside ng buhay mo. Okay? So, the mask, guys, hindi mo na rin alam kung ano yung magiging emosyon mo. Yung iba sa inyo, pwedeng nagkaroon ng bipolar, parang ganon. Or anxiety ata to, guys. Ayun, no? Hindi mo na rin alam kung sino yung paniniwalaan mo sa side ng person mo. Like, parang feeling mo lahat sila, kakampi ng person mo, lahat sila, guys. Parang pinagkakaisahan ka, mas pinapanigan nila or kinukonsindi nila yung person mo. Siyempre, family, di ba? Ganon talaga. Pero may mga family naman guys na hindi nila i-consider or hindi nila i-tolerate yung maling ginagawa ng mga kamag-anak nila. Diba? So, swerte ng iba na may ganyan silang tawag doon. Biyanan ba tawag doon? Yes, biyanan. O, diba? Trap. Yung iba sa inyo guys, parang feeling mo, nung iba dito, parang mafe-feel nyo na parang nilalagay ka sa alanganin ng person mo. Nilalagay ka niya sa kapahamakan. Pwedeng ilang beses kang napahamak. Ganun eh. Marami kang sinacrifice para dito sa relationship na to, guys. Pwedeng dumating sa point na tinalikuran mo pati yung sinasabi ng pamilya mo para sa'yo na tamang sinasabi nila para sa inyo, guys, no? So, may nakikita ko dito guys, may nagiging issue dito sa family. Ayan. Pero alam niyo guys ito ha, since nandito yung Six of Wands, sinasabi lang dyan na parang etong person na to yung nagiging dahilan talaga para mas, alam mo yun, mas magpatuloy ka sa buhay, mas gawin mong kapakipakinabang yung pamumuhay mo, gawin mong successful yung sarili mo, and possible nga guys na nangyayari. Okay? Pero parang may kulang pa rin, no? Parang hindi ka pa rin natutuwa. Siguro binibigay ni universe yung pangangailangan mo. Pero
hindi yun yung parang ikaliligaya mo. So, parang makaka-feel ka pa rin guys ng frustration dyan. Okay, tingnan natin ha. Okay. Ano yung nararamdaman ni person mo sa'yo? Nararamdaman ni person mo sa'yo? Meron tayong mask. Not showing true feelings, hide, personify, pretend, deludge, gaslighting. Masyado mang gaslight tong person na to, guys. No? Pabiktim yung tema. Then, nakikita ko lang sa kanya, guys. Parang hindi siya, guys, nagpakatotoo eh. Siguro, nung nakilala mo siya, ang dami niyang kasinungalingan na sinabi. Hindi siya, guys, hindi niya sinabi yung totoong estado niya sa buhay. Basta naging sinungaling sa inyo tong taong to. Yan yung pinapakita sa akin. Okay, ayan o. Ginagaslight ka na to. Paano ba yung panggagaslight, guys? Like, may mga kwento siya na hindi naman totoong nangyari. Hindi naman naganap sa pagsasama nyo, guys. Parang gumagawa siya ng kwento para ikaw yung, ano mo yun, madiin. Ikaw yung, para sisihin mo yung sarili mo kung bakit nangyayari to sa pagsasama nyo. Bakit nangyari to sa relasyon nyo. Ikaw yung parang, parang babalik na rin niya, guys. Medyo, parang may pagka-narcissistic yung taong yan, guys. So, ikaw lahat ang sisisihin yan. Ganon. So, may mga kwento rin, guys, atong taong to na parang hindi naman nangyari. Parang gumagawa lang siya, guys, ng kwento. Para mapahama ka or parang sa madaling sabi, parang, siya, guys. Ano ba tawag? Parang pathological liar. Yes, ganun yung energy. Pathological nga ba? Tama ba? Paki-correct nga ako, guys. Okay, tignan natin ano yung tingin sa'yo ng person mo ngayon. Tingin sa'yo ni person. Meron tayong not today. Ayan o. So, wala kayong pag-uusap. May matindi kayong pagtatalo. Parang nandun pa rin yung galit. Hindi pa rin guys kayang kumalma. Ayun yung nakikita ko. So, tingnan natin ano naman ang... Okay. Ano naman ang magiging action ni person sa connection yung dalawa? Meron tayong... Oh! My God! So, ayan na guys ha. Sinabi na. Baka may magalit. Sabi ko nga sa inyo guys. Hindi lahat sa inyo is makaka-relate. So, kunin nyo na lang guys yung energy kung saan ka mas nakaka-relate. Pero ang nakikita ko guys, yung magiging action niya, magiging hakbang niya guys, the chaser, paghahabol to. Maghahabol sa inyo to guys. Ayun no. Chaser in codependent relationship, fear of abandonment. Takot siyang maiwan mo, kaya siguro guys, ginagaslight ka nito. Oo, tinatry ka niyang i-manipulate. Huwag mo lang siyang iwan. Ayan, may paghahabol siyang gagawin. Ano yung magiging outcome dito sa relationship na to? Ano po yung outcome? Spirit guide. Outcome. Meron tayong Cupid's arrow. Have faith, love is coming, surprise, invitation, or meeting, hesitation. Yung person yung nakikita ko. Or yung iba sa inyo guys, mai-in love talaga ng todo sa itong person na to. And nakikita ko parang manunumbalik yung love. Okay, kunin ko lang guys yung pang zodiac sign natin. Alam po. Ayan. So, have faith, love is coming, surprise, invitation, or meeting, hesitation. Mukhang may pagkikita sa inyo, no? May pagkikitang magaganap dito. And aware itong person na to. Kaya parang nagkakaroon siya ng hesitation dyan na parang itutuloy pa ba niya na pumunta dun sa event na yon, sa occasion na yon, or sa meeting place na yan. Kasi siguro aware siya na nandun ka. So, wala siguro siya guys mukhang maiharap sa'yo ngayon. Ayun yung nakikita ko dito. Pero, once na makita ka na to guys, tatamaan daw sa'yo talaga to. And nandun pa rin yung passion. Insane chemistry, like each other, equally having fun. Okay, parang manunumbalik. Manunumbalik yung love. Then, yun nga, mukhang wala siyang mukhang maiharap sa inyo. Tignan natin, kanina ba zodiac sign to? Sa side ng person mo, no? Zodiac sign sa side ni person. Meron tayong Aquarius, Scorpio, Libra, Sagittarius, Pisces.
Okay, Gemini, Pisces, Taurus, Capricorn, Leo, and Aries. Sa side ni person. Sa side mo naman, ano yung nararamdaman mo kay person? Nararamdaman mo sa person mo? Meron tayong cassette. Outdated. Okay. Outdated thinking, condition, and replaying events over in your head. So, healing heart. May mga broken-hearted pa rin dito. May mga nasasaktan pa rin. May mga nahihirapan pa rin. Lalo na't no contact kayo, no? Kumbaga pala isipan sa inyo yung mga nangyayari. Iniisip mo pa rin, ano naman nagaganap kay person ngayon? Masaya na kaya siya ngayon? Nag-e-enjoy ba siya? Naiisip niya kaya ako? Ganun eh. Maraming tumatakbo sa isip nyo. So, kung makita nyo guys, kaset, iniisip-isip mo tong taong to. Nararamdaman mo sa kanya guys, nahihirapan ka. Okay, gusto mo na makarecover, gusto mo na mag-move on, gusto mo nang maging masaya ulit. Walang ibang makakatulong sa'yo kundi ikaw. Then, travel ka guys, no? Labas-labas ka sa, ano mo, sa comfort zone mo para mas mabilis kang makarecover dyan. Tignan natin ano naman ang, ayan. Ano naman ang, tingin mo kay person. Meron tayong the dragonfly. Be light-hearted, finding out things coming to light, adapt, change, heal. So, broken heart ka pa rin. Broken-hearted. Or grabe talaga yung ginawa sa inyo na tong taong to, guys. Sobra kang nahihirapan, sobra kang nasasaktan. So, yung tingin mo sa taong to, guys, sinaktan ka niya ng sobra-sobra at ngayon nahihirapan ka kung paano mo tutulungan yung sarili mo na makaahon, paano mo tutulungan yung sarili mo na i-heal ulit yung inner child mo. Ayan. Sige, tignan natin, guys. Tignan natin, ano naman ang magiging hakbang mo, no? Magiging action mo dito sa connection nyo ni person. Ano? Ano yung magiging action? Meron tayong soulmate. So, talagang, ano guys, destiny na ang mag-a-adjust sa inyong dalawa or ang gagawa ng paraan para mag-connect kayo na tong taong to. So, yung action kasi guys, kailangan mo ng time. Ayan, need time, takes time, in time, cycle time to heal progress. So, hindi ka pa ready, though na-feel mo na may kakaibang connection sa inyo, na-feel mo na soulmate mo tong taong to, twin flame, ganyan. And yun nga, kailangan mo rin talaga ng time para mag-heal. Then yung iba sa inyo, pwedeng broken-hearted ka dito sa person mo na to, then may new person na paparating. Diba? Since may lumabas doon na new person. Ano yung magiging outcome? Kasi ngayon, ang nakikita kong gagawin mo, mas mag-focus ka sa sarili mo. Okay? Mas gusto mo na makarecover doon sa sitwasyon. May nakakita kong buhang. Sorry guys, nandun baka sa lugar na mabuhangin. O naglilinis ka ng bahay. Habang nakikinig ka sa akin. Parang na-channel ko kasi guys, sorry. Okay. Sige, tignan pa natin guys. Ano yung magiging outcome? Addiction. Codependent. Sobra. Hindi mawala sa isip mo talaga to. Ayan. Gustong-gusto mo pa rin siya. And sobrang sakit ng ginawa sa inyo guys kasi parang hindi pinanindigan. Like, may landi ang nangyari tapos hindi pinanindigan yung feelings. Biglang umalis. No? Ginost ka ba? Sobrang sakit na nangyari guys. Pwedeng, kahit wala kayong label, binigay mo sa kanya yung lahat. Yung iba sa inyo, pwedeng may label naman kayo. Pero yun nga, mukhang sinaktan ka. Okay, tignan natin guys, love advice. Wait lang po. Kunin muna natin yung zodiac sign sa side mo. Ano yung mga malalakas na zodiac sign sa side mo? Meron tayong Libra, Sagittarius, Capricorn, Leo, Taurus, and Pisces. Ayan, Sagittarius, Scorpio, Virgo, Cancer, and Leo energy. Okay. Tignan natin. Advice. Love advice. Meron tayong the Silver Waterfalls. So, pag yan ang lumalabas guys, talagang nafe-feel ko, kailangan nyo na guys mag-cleanse, mag-meditate.
Meron tayong, yin yang. Naku, opposite sign mo tong taong to. So, search mo na lang sa Google yung mga opposite sign. Baka, yan, magtutugma sa inyo, guys, no? Tingnan natin. Kasi, kung ano yung kapupunan mo, siya kakulangan ng person mo. Kung ano yung kakulangan mo naman, napupunan ng person mo. Meron tayong the divine masculine. May mga LGBTQ+ dito, guys. So, any gender naman tayo. Wala naman tayo, guys, pinipiling gender dito, guys. As long as nakaka-relate ka sa reading, para sa'yo yung reading, okay? Love advice. Tignan natin ano yung ganap sa connection nyo ni person. Meron tayong finances and career. So, focus ka daw muna sa career mo, sa self-improvement. Tignan pa natin. Reconciliation. May magpaparamdam talaga, guys. Okay. Ewan ko ba, baka maraming nanonood sa atin na hoping pa rin. Okay, meron tayong this could be the one. Kung ibabalik ka dito sa taong to, guys. Okay, tignan natin ano pa yung message. Nasa ba yung card natin? Okay. Message sa universe mo. Anong gusto niya sabihin sa iyo ngayon? Meron tayong I'm tired of running. Habol siguro ng habol sa inyo. Napagod na. Like nakikipaghiwalay. So, tanungin mo, baka may pagkakamali ka rin. Bakit napagod na tong taong to? Baka kasi, guys, mahilig ka magpahabol. Mahilig kang i-challenge tong taong to. Kung mahal ka pa ba? So, mapapatunayan mo, pag hinabol ka, ay, mahal pa ako na to. So, siguro po ulit-ulit yung scenario, like, on and off yung relationship, hanggang sa parang napagod na daw siya. Napagod na siyang maghabol. Napagod na siyang manuyo. Meron tayong, I don't want to wait any longer. Please be mine. So, naiinip din pala siya, guys. Okay, naiinip din to. So, parang wag ka nang magpakipot. Parang ganon. Mapasakin ka na. Tignan natin, meron tayong, are you thinking about me? Ayan, niisip mo raw ba siya? Kasi niisip ka niya, gusto na makipag-reconcile sa inyo, guys. Very soon. So, yun guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye!